vlog. Punta po kaming HPU. Pagkain ng inasal. For today, puntahan natin yung Mary's Inasal sa HKU. Okay mga Lodi, dito na tayo sa Chunuan Station. So magti-train tayo from Chunuan, tapos baba tayo ng Admiralty, and then lipat tayo ng Blue Line from Admiralty to HKU MTR station. Okay, let's go. Chunuan, then baba tayo ng Admiralty, then Blue Line, HKU. Please mind the gap between the train and the platform. Okay, tama, makakaupo tayo. Okay mga Lodi, so Admiralty Station, kailangan daw nating bumaba. Tapos pagdating natin sa baba, sasakay ulit tayo ng escalator, paakyat pupunta ng level 3. Pangatlo, escalator ulit papunta ng taas, level 3, Kennedy Town. Yan. So sakay ulit tayo ng MTR going to Kennedy Town. Please mind the gap and be aware of the difference in levels between the platform and the train. As usual, siksikan. Kailangan nating sumiksik.
mga lods. HKU na tayo. Hanapin na lang natin yung 為保安 exit 全， B2. 攜帶行李或大型物件嘅乘客必須使用升降機。 Exit B2 daw. So, exit tayo. Yan. Wheaty Street. Nagbisina ko na. Sakto. Time check 1 PM. Lampas na tayo sa lunch time. Makakatatlong extra rice. Dito. Exit. 拖鞋或涼鞋嘅乘客使用扶手電梯時，請勿站在梯級邊緣。為保安全， Okay. At last, except B2. Okay, sa wakas, exit B2. Then, exit B2 daw, then turn left. Then turn left. Mary's Inasal daw. Ayun. Uli na po. Kitang-kita na si Mary's Inasal. Uli. Target located. Time check 1:05 PM. Gutom na kami. Yun. Wakas. Pang Yao Ming. Dito por person. May Boston sa data. Kaya ito dito. Good for 3 to 4. Oh, rice na ako. Plus 10% service charge. Di plus 35. Ito na. With Red Horse. Ay daw, game single yung dalas din. Plus halo-halo. Ah. Sige. Hello po. Hi, good morning. Ay, good afternoon na pala. Welcome to the happiest place on earth. Oh, may kaagaw na yung Disneyland ah. Okay guys. Ito na po kami. Boys. Ayun. Ito na nga. Ito na. Pansit.
negosyo niya. Sa ngayon, meron na siyang papicture na rin. dalawang coffee shop. Kung noon, nangihingi lang sila ng tira-tirang ulam sa kanilang mga kapitbahay. Ngayon, meron na siyang sariling restaurant. Restaurant na itatama katas ng aking tita sa pagwabla. Rin ng nanay ko mo kasi nagtitinda nga ako sa nanay ng dadami. Perfect. Picture Ito kung gusto nyo magtambay. Yeah. Walang hanggang pasasalamat. Binago niya talaga yung buhay namin. Parang dati lang talagang nag-aabon na kami ng mga kiyayang kapitbahay. Pero ngayon, Yan lang. kami na nagsiserve ng pagkain para dito sa mga customer. Talagang sir, kung kasi talaga sa akin mag-time ko na maraming business. Ito kung pagbagla, hindi ko talaga sa pagkakabigit na kaya po habang Kaya mo lang kayo. Okay. Sa paglipas ng mga taon, hindi na lang paraan upang Picture naman. Ano picture? e-commerce platform. Ang 24 anyos na si James Amante, ginamit ang pagiging maboka Okay, guys. para pag-lifestyle ng Mga Lodi. sa TikTok. Time check. 1:40 na. Kain na tayo. I have this friend, sabi niya, Dave, alam mo naman yung TikTok lang. Nag-post ako muna bago ako nag-live. Sakto para galing sa inyo guys. Meron tayong up to 50% off. Eh, nag-viral din. And then, pagbukas ko yung live ko, naalala ko, umabot agad ako sa 25,000 views at a time. Nick. Ang pag-TikTok live ng kung ano-anong gimmick at parapol at illegal ng lilig puro ito. At sa loob lang daw ng ilang oras, ang Okay. The perfect bite. umabot na ang 20 million pesos. Lambot. Halagang yun ang kanyang komisyon. 200,000 pesos. Oras yan ang pagtatrabaho. Ang sinakay na ang biyaya ngayon ni Jen. Alam kung malayo raw ang kinalakas. Laki siya nakira. Tunayan. Kailan? Isang araw siya noon mapilhan ng kanyang mga masalang ng sapatos. Pagkikita. 2009, yung gumaganap na father ko ng Silay. O ito yung nagsarila sa pamilya sa magkakapatid. Mansi? Ito na yung nagsamaling father ko ng pamilya. Ay, kaya tinawag na ni Jen ang kung ano-anong raso at lumagari rin ng pagkikita. Malimit na ako ng sapatos para at least makawakan ko yung, o makita ko sa harapan ko yung sapatos ko dito talaga na pamilya. Pero sa lahat ng kanyang live round, sa pag-host ng TikTok live sa Swinerte. Ikaw ay ready na comment number 11. Go! Kung sa'yo siya kumikita ako sa CCTV, sabi ko, this is a career to. Maliban sa pagla-lifestyle, gumagawa rin siya ng video content. Nariyang mag-challenge na nakakasalubong niya sa daan sa palit ng gadget. Pag di ka gumalaw, may bagong tablet ka. Kantayo. Ang dati walang masuot na sapatos. Meron ng mahigit 6 na pare. Pwede yung isa mo sa harap ko ngayon at kulit kasi natatawa ako. Naging ba nila talaga siya yung pagkakandas na sa akin. Kahit ako sa gusto kong kainin, so yung party na ko, malambot. bili ng sa itong bahay. Yun, yung kapatid ko, napapaaral ko sila. Pero yung feeling sa akin kasi hindi ko talaga nagagawa dati. Total sa ako po ng time na 40 meters. Sobrang bibilis talaga yung mga nakatutok talaga. Paunahan ko talaga sa imagine that 30,000 people na sabay-sabay po na sa mga 40 meters na iPhone. Kung nakakuha ng iPhone 11, makikita mo error. Baka kailangan din na-check out yan. So, may record po kami niya. Ito po, nandito po makikita ninyo yung order ID nila. Makikita po ninyo dito na nakaship na po talaga sa lahat. So, kung magtataka yung tao ba ito for 60 pesos. So, 6.6 pesos yung iPhone. Pero for sa shipping fee of 45 pesos. So, depende rin sa location po yun. Awit and live.
Sarap doon. Pwede. Nagkaroon po ng Lambot yung karne. Kaya ako bigla po siya nag-end. Around after 5 minutes, nag-realize po ko. Tikman natin yung inasal nila. Kunwari, kumita ka ng 100%, diba? So, you get the 30% and then use that for reinvestments for your business. Yung 30%, you go directly to the savings, and then 20%, you make sure to use it for your own happiness. Pero, kailangan mo ng pera, emergency fund, para kapag nag-come yung business, at least buhay ka pa rin. Yun yung salbabida mo. Ito ang bulaklak ng ratatouille. Maging consistent ako sa ginagawa mo. Dapat po, sasabay ako sa uso para makarelate ko yung mga tao na nanonood po. Pag kumikita na po kayo, huwag po kayo one day hindi na. Now to make millions before you reach the age of 25. Para kina Alexis at James, simple lang ang tried and tested formula. Grabe mga kapudin mo yung lasa ng kapal ng mukha. Tipad, talino, at diskarte. Mainit na usapin ngayon sa ating lipunan ang tungkol sa mga POGO, Philippine Offshore Gaming Operators. Kung nakabubuti ba ang mga ito sa ating bansa o nakakatawa? Ang tao ito. Gusto wala kong tumalit ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o ay sabay kayo ang nag-usap ba kayo? Illegal Pansit. ito, kalabuso ng otoridad ang mahigit 100 mga daluhan ng pangpagsimano sa samot-saring cyber scam o pangbubulo Sarap yung pansit. online. Pinoy na Pinoy. Naresto rin ang ilang mga biktima ng human trafficking. Kaya hindi namin mahanap ang kanyang katawan. Liempo. Pansit with liempo. Kita kami mga detalye na nakakalat sa mga May pagdating sa border ng Myanmar at Thailand, yung pala dito sa Pilipinas. Ang dami na rin. Panalo yung pinakuras. Hanggang ito lang sa loob ng pagdidilim ng kwarto. Ayaw na niya magsabaw. Ayun na rin tayo, inaaminan. Hey! Hello! Lalaki, na base sa kanyang kilo, humihingi ng saklolo. At nagpaparescue, Chinese national na nakakulong mula sa kwarto sa third floor. Ang building nakakasado, kaya ang mga pulis gumamit pa ng bolt cutter. Sa paggalunod pa ng mga operasya sa mga illegal na pogo, ano pa kaya ang pagdilim na sikreto ang pagbubo niya? Dito lang nakaraang taon sa dokumentaryo Secret Space. Nakapanayag po ang mga Pilipinong naging biktima ng human trafficking at illegal fishing na Ngayon, doon ko nalaman na sinasabi na sa akin na hindi gano'n ang trabaho. Sino ba sila? Ang trabaho ko doon, Huwag niya mong hawakin ng like bakit Sabi ko, ayaw ko magtrabaho. Sabi nila ako na, this is Myanmar. There's no government. Hindi control. Kasi sabi ng dalihan nyo yung maluloko ninyo. Kung hindi, paparusahan kayo. Hampang. Kung ano may nakapak sa akin, may bulas, may kahoy, may bakal, may lakigo. ang itong kalakalan
hindi na lang pala nangyayari sa ibang panig ng Asya, kundi narito na mismo sa ating bansa. Nagbabalangkalo bilang mga operator ng online gambling o mga POGO o Philippine Offshore Gaming Operator na tinatawag na nila yung IGL o Internet Game Licensing. Karamihan, nasa Luzon. Sa ang bilang sa ngayon, hindi bababa ng mahigit 200. At sa bilang na yan, sila Ben, ang may lisensya. Paki-remind din si baka lutuin niya yung finance ko. Iligal. Katulad ng narito sa Torah sa Pampanga. Narito ng linggong ito, ni-raid ng PAO o ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Hindi malisakan. Ben, may change ka ng 500. Sa border ng Myanmar sa Thailand. Yung pala dito sa Pilipinas, ang dami na rin. Kala natin man tayo matibag sa kasi nagre-rescue din kami sa Myanmar. Hindi kasi ako nagkakaas. Ito lang, siguro. Yun nga mo yung tanong na paano ho nangyari na nakakalimuko sila ng mga ganitong mga negosyo dito na meron palang mga illegal na kung mga ginagawa. Hindi pa basta susungkot yan. Biglang may nakatayo na kaagad dyan. Ayon kay Undersecretary Gilbert Cruz ng PAO, simula ang lahat. Ang nagpadala sa kanila ng benta ng mga taong tinutorture. Gaya ng Dapat muna ka malintigan dito, kapitan. gamit ang baka. Ito yung naman ng kapitan data, pati mail. Kalauna, nagpawang sa mga otoridad na ang mga torture video kuha sa loob ng 10 hektaryang compound na ito dito sa Porang Pampanga, pagmamayari ng kumpanyang Black South 99. Kaya agad ipinasa ang raid sa linyang ito. Pero ang operasyon, tila Papakas na sila. Yung sa surface sila ng mga pulasan na. Yung nasa loob ng sa target ng 1,000, ang na-rescue lang 139 foreign nationals at 36 na mga Pilipino. Kabilang na ang Pilipino illegal daw dito ibinitinig. kakamadali nila. Iwan nila yung mga Iniwas lang matapos sa grade. Isang lalaki na nakaposa sa kama ang humingi ng tulong sa mga otoridad. Ang lalaki, uhaw at buto, may black eye at malalaking pasapa sa kanyang braso at buto. meron nakatutok na patalim at ayun, dalawa niya, nasasan siya, pinagpapapalit siya. Sugat pinday ng sex trafficking. May isa po kami video doon, hindi namin pinakita kasi medyo sila, isang umutubad na foreign national na pinagsasayaw, binibenta online. On TV. Dahil may nakarating na ulat sa mga otoridad na sa compound ang mga tauhan ng PAO at ng binalikan ng lugar dito lang Huwebes. Doon, nakikita nilang dumungaw sa isa sa mga bintana ang isang lalaki. Isang Chino, humihingi ng saklolo. Mati duwat ang lunga beso, yan ang mga gusto niya na papayagan nito. Paulit-ulit na. But no response. Ang building ay mga mandado, kaya ang mga pulis
Gumamit sila ng boat cutter. Late na naman ako. Sinulong ang lalaki. Gumamit na punong-puno ng Ate rice pa daw. Lagyan na. Palagyan na rin. ayon sa kanya. 10 araw na siyang nakakulong. Ang sa sarap. kwartong Malambot yung barbecue. Chicken. Chicken, okay lang. Okay na. Sabi mo naman yan. Samaw na natin, samaw. Sabi niyo mas malaki pa sa Bamban, so yun ang